Magandang umaga sa inyo mga bata. Ngayon, may bago kayong kaklase na sasali sa klase natin. So, bigyan natin ng mainit na pagtanggap si Alex. Ngayon, mga bata, si Alex ay may physical na kapansanan at gumagamit ang wheelchair. Mahalaga na siguraduhin natin ang ating silid-aralan ay kasali at sumusuporta. Kung mayroon kayong katanungan o alinlangan, huwag makatubili ito. Maraming salamat sa inyong mga pag-unawa. Alex, masaya kami na narito ka. Bago tayo mag-umpisa, pag-usapan natin ang anumang pangailangan mo upang tiyakin na may komportable kang lugar na pagtututunan. Malaking espasyo at isang mesa na angkop sa wheelchair. Walang problema yan, syempre Alex. Maayos natin yan. Ngayon, mga bata, siguraduhin natin malinis ang daan at titingnan natin na may mesa si Alex na akma sa kanyang pangailangan. Tandaan, ang inclusivity ay makikinabang sa ating lahat. Magandang pagtulungan natin lahat to. Ngayon, Alex, kung kailangan mo ng tulong o may katanungan, huwag magatubiling sabihin sa akin. Narito kami para gabayan at tulungan ka. Ito ang lagi niyong tatandaan mga bata. Sa mga taong may kapansanan o tinatawag na katulad ni Alex, students with special needs, mahalaga na bigyan natin sila ng pantay na pagkakataon sa edukasyon. Dapat nating tandaan ang kanilang kapansanan ay hindi hadlang sa kanilang kakayahan. Kailangan natin maging sensitibo at maunawain kasama sa pagtugon sa kanilang mga pangangailangan para matiyak natin na sila ay nabibigyan ng tamang suporta at pagkakataon na magtagumpay sa kanilang pag-aaral. Naintindihan niyo ba mga bata? Magandang umaga sa lahat. Napakatuwa ko dito upang makipag-usap mo sa isang paksang malapit sa aking puso, ang gender and development. Ngayon, ating talakayin kung paano ang pagtugon sa pagkakaroon ng kaibahan sa kasarian ay hindi lamang sa usapin ng pantay-pantay, kundi isang katalasador para sa pagkalahat at progreso ng lipunan. Simulan natin sa pagsasalaysay na ang kaunlaran ay hindi lamang tungkol sa ekonomikong pag-unlad. Ito ay patungkol sa paglikha ng isang lipunan kung saan ang lahat ay may pare-parehong pagkakataon. Ang kasarian, bilang isang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan, ay naglalaro ng pangunahing papel sa pagpapahulma ng pagkakataong ito. Ang pantay-pantay na kasarian ay hindi tungkol sa pabor sa isang kasarian kaysa sa isa pa. Ito ay tungkol sa pagtatanggal ng mga pamantayan sa lipunan na naglilimita ng potensyal. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang espasyo kung saan ang mga talento at kakayahan ng bawat isa ay kinikilala anuman ang kasarian. Ngayon, pag-usapan natin ang mga praktikal na sa mga lugar ng trabaho. Paano natin masisigurado ang parehong pagkakataon? Paano maaaring maging mas mabukas ang mga sistemang edukasyon? Ito ang mga tanong na kinakailangan nating harapin upang tunay na makamit ang kasariang angkop ng kaunlaran. Bago tayo magwakas, hinihikayat ko kayong bawat isa na isipin kung paano kayo makakatulong sa kasariang angkop na kaunlaran sa inyong mga larangan. Ang mga maliit na aksyon ay nagsasalim ng malaking pagbabago. Salamat sa inyong atensyon at tuloy natin ang usapang ito kahit matapos ang araw na ito. Magandang umaga, class. Ngayon, nais kong pag-usapan ng isang napakalagang bahagi ng inyong tagumpay dito, ang akademikong integridad. May napuna lang ako habang ako nag-check ng inyong mga gawaing taktang aralin. Nakita ko may magkapareho ng sagot na pwede na natin tawagin na plagiarism. Hindi ito lamang tungkol sa pagsunod sa mga patakaran. Ito ay patungkol sa pagpapanatili ng integridad ng inyong sariling gawain at pagbibigay ng kontribusyon sa isang komunidad ng pag-aaral. Ang plagiarism, ito ang isa-isip ng mga bata. Ang plagiarism ay isang seryosong issue. Hindi ito lamang paglabag sa mga patakaran. Ito ay nag-a-undermine sa mismong kahulugan ng edukasyon kapag
Inipresenta mo ang gawain ng iba katulad ng iyong kaklase bilang iyong sarili. Iniipit mo ang pagkakataon na matuto at lumago. Maaring maging iba't iba ang anyo ng plagiarism. Pagkopya at pag-paste mula sa online ng mga source, pagsulat ng pangragrapi na walang tamang citation, o kahit na pagsusumite ng mga gawain ng iba. Mahalaga mo unawaan na ang inyong mga ideya, ang inyong tinig, ay mahalaga sa komunidad na ito. So ngayon, tayo ay magkakaroon ng malinaw na pag-uunawa sa mga epekto nito. Ang plagiarism ay nagdudulot ng bahid sa inyong akademikong rekord, sumisira sa inyong kredibilidad at maaaring magdulot ng matinding parusa. Higit sa lahat, ito ay humahadlang sa inyong pag-unlad bilang mag-aaral. Narito kami para suportahan kayo. Kung hindi kayo sigurado kung paano i-cite ang mga source o may katanungan sa akademikong pagsusulat, huwag mag-atubiling magtanong. Walang kahihiyan sa paghahanap ng gabay. Ito ay mahalagang bahagi ng proseso ng pag-aaral. Tandaan niyo, class, bawat isa sa inyo ay may dala ng isang natatanging pananaw sa silid-aralan na ito. Tanggapin ang kakaibahan at hayang magtingning ang inyong mga ideya. Magtulungan tayo para sa isang komunidad kung saan ang integridad ay nasa gitna ng ating akademikong paglalakbay. At sana inyong maunawaan lahat ang aking mga sinabi. Maraming salamat. Magandang umaga, class. Ngayon, bago muna natin simulan ng ating aralin, may papapanood muna ako sa inyong video. World is a 1.2 magnitude. Do you know how terrifying the largest earthquake in the world is? A 1.2 magnitude Richter earthquake is completely unfelt by people, and only some instruments can record the occurrence of an earthquake. A 2.3 magnitude a 3.8 magnitude Richter earthquake. Most people will feel the earthquake. Doors and windows will make noises, and some hanging objects will swing and fall. A 4.5 magnitude Richter earthquake can clearly feel the house shaking. Most people will wake up from the shock, and some of the plaster on the wall will crack. A 5.4 magnitude Richter earthquake. The shock is already very obvious. Most people will stand unstable. Some shabby houses will be damaged or even collapse directly. Okay, that's it. So, mga bata, base sa inyong napanood, ano ang nakapaloob sa video? Christian? Okay, tama. Tungkol siya sa lindol. Tungkol sa lindol natin napanood. At ngayon, pag-usapan natin ang paghahanda para sa lindol. Dahil tayo ay naninirahan sa isang lugar na madalas tamaan ng lindol, mahalaga maging maalam at handa. Simulan natin kay Sarah. Naranasan mo na ba ang lindol, Sarah? Hindi pa. Mabuti naman kung gano'n. Well, maayos nga na maging handa at kahit na sa kaso lang. Una sa lahat, ano ang tingin mo ang pinakaligtas na gawin sa panahon ng lindol? Tama, lumaba sa lupa, magtago sa ilalim ng matibay na bagay at tama, nakuha mo. Ito ang tinatawag na duck, cover, and hold na technique. Ngayon, paano naman maging handa sa bahay? Okay, Sarah, magkaroon ng emergency kit na may mga pangunahing bagay tulad ng tubig, kain, at gamot. Tama ka, mahalaga na magkaroon ng personal emergency kit. Paano naman ang komunikasyon sa iyong pamilya? Gumawa ng plano. Alamin kung saan magkikita at itabi mga importanteng contact. Magaling, Sarah, maalam ka. Ngayon, pag-usapan natin ang papel ng paaralan. Gumagawa tayo ng mga drill para sa lindol upang praktisin ang mga hakbang sa kaligtasan at may mga itinakdang lugar na pagtatagpuan.
Bukod dito, mayroon tayong emergency supplies. Tama ka, Sarah, maganda nga siya para mapanatag ang para mas nakakapanatag nga siya ng loob na handa tayong lahat. Ang paghahanda ay mahalaga hindi lang ito tungkol sa pagiging ligtas sa panahon ng lindol, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng pangangailangan pagkatapos. Ito ay pagsusumikap sa buong komunidad at bawat isa ay may bahagi. So, laging tandaan, class, na sa usapin na risk and disaster preparedness, mahalaga na tayo ay maging handa sa anumang sakuna o kalamidad na maaaring dumating. Dapat tayong magkaroon ng sapat na kaalaman at kasanayan upang malunasan ang mga hamon na maaaring dulot ng mga ito. Ang pagiging handa ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na protektahan ang ating sarili at ang ating mga kapwa. At yun lamang sa ating arning ngayong araw.